Hello mga beshi! For today's video, isamahan nyo nga kaming pumunta ng barangay at kukuha nga kami ng national ID para sa dalawang anak ko. Samahan nyo na rin kami ipagupit ang baby Kenzo for today's video. Good morning! May mga pumunta nga sa aming bahay ng mga DSWD worker ng aming barangay. Pinapapunta nga nila kami kinabukasan sa barangay para ikuha ko nga daw yung mga anak ko ng national ID. Nag-almusal nga muna kami bago pumunta doon, tapos ginayak ko muna itong dalawa bago ko iginayak ang sarili ko. Ganun nga talaga kapag nanay ka na, uunahin mo muna yung mga anak mo bago yung sarili mo. Anyways, alas 8 nga ng umaga kami pinapupunta doon, pero 8:30 nga ang bala kong pumunta. Dito nga sa barangay namin mga beshi, lagi nga nila kaming ini-inform kapag may mga ayuda or may mga bakuna para sa mga bata. Dito ko nga lang din pinapabakunahan lagi ang baby Kenzo at Kuya Kyle. Libre na nga at malapit pa sa bahay namin. Anyway, pagkatapos ko nga igayak yung dalawa, pinasakay ko na nga sila doon sa kolong-kolong namin. Saka ko naman inasikaso yung sarili ko. Hindi na nga ako nag-abala maligo at nagpabangon na nga lang ako. Naghilamos na nga lang ako ng mukha, tapos nag-toothbrush din naman ako at saka ko na lang ipilusod itong buhok ko. Tapos pambahay lang na damit ang isinuot ko mga besh. Alam niyo ba nung wala pa akong anak mga beshi, tapos nung nasa Bulacan pa nga ako nakatira, hindi mo talaga ako mapapalabas ng bahay na mukha akong nanay na nanay. Pero ngayon nga ay iba na talaga kapag may anak ka na. Minsan wala ka nang paki sa itsura mo at sa iisipan ng mga taong makakakita sa'yo. Kasi ang mas mahalaga naman sa ating mga nanay minsan ay yung makitang maayos at malinis ang mga anak natin. Agree ba kayo dun mga mami? So kahit malapit nga lang dito yung barangay sa amin, ay nagkolong-kolong pa rin kami dahil ayoko na nga buhatin ng baby Kenzo at tamad nga maglakad. Sa sobrang init nga at baka hindi pa kami nakakarating ng barangay, ay hagardong-hagardong na ang pag-iitsura ko. So sakto nga mga beshi, dahil pagdating nga namin ng barangay ay wala pa nga nakapila para kumuha ng national ID. Pagkadating nga namin mga beshi ay inasikaso nga kami agad. Tinawag nga ako saglit mga beshi para ipalista yung pangalan ng dalawa kong anak. Habang may inaayos nga lang saglit, nakita nga ni Kuya Kal yung mani at mais na nakahain doon sa may lamesa. Sabi ko nga kako ay hindi ka ako sa atin yun. Kaya pati sila nakikikain ng mani at mais. Maya naman ito si Kuya Kal, nakita naman yung ring light. Kaya ayun naman ang pinaglaruan niya. Pati nga ang baby Kenzo nakikigaya-gaya din sa kanya. Kinuhanan nga muna ako ng fingerprint, tsaka nga isinabak si Kuya Kyle para picturean. Ang baby Kenzo ko naman tamang masid lang sa ginagawa namin. Buti nga nagkaroon na ng ganito ang gobyerno para sa mga bata na magkaroon ng national ID. Habang pinipicturean niya ang Kuya Kyle, akala mo talagang mahiyain. Abat tignan mo naman at nagposing pa. Ito naman baby Kenzo kung kailan nga may ganito, tsaka pa nagka-sore eyes. So since hindi pa nga nila kaya makapag-signature, ako na nga lang ang gumawa ng paraan. Meron nga silang equipment na parang magpapasukat ka ng salamin sa mata. Tapos tsaka mo ilalapit yung dalawang mata mo doon na para kang gumagamit ng telescope. So para sa signature nga nila mga beshi, ako nga ang gumawa nun. So after nga nun, umuwi na rin kami dahil mabilis lang din naman. Kinabukasan naman mga beshi, sabi ko nga kay Papa ipagupitan na namin ang baby Kenzo dahil sobrang init nga ng panahon ngayon. Si Papa na nga lang ang sumama magpagupit at ako nga ay naiwan na lang sa bahay dahil naglalaba nga ako. Sabi ko nga sa kanya, dalhin niya itong cellphone at videohan niya nga si baby Kenzo dahil first time nga lang niya papagupit sa barbershop. Bago nga namin siya pagupitan mga beshi ay nahilot pa nga siya kaninang umaga. Hinala nga namin siya kay Lola Inga para ipahilot dahil dalawang gabi na nga nilalagnat. Tapos ayun nga sabi ni Lola Inga ay may pilay nga daw ang likod. Pagka nga kasi hindi siya napagbibigyan o kaya inaasar siya ng kuya niya, abay bigla-bigla pa naman nahihiga sa sahig. Or kaya ang gagawin ipakakaliyad ang likod. So ayun nga sabi ko nga kay Papa, dalhin niya itong cellphone para ma-record kung ano itsura ng baby Kenzo habang ginugupitan. Buti na lang nga ina-record niya itong moment na to. Dahil habang pinapanood ko nga itong video na to, natutuwa akong naaawa, nakukitan sa kanya. Hindi man nga siya magalaw o maligot habang ginugupitan, pero iyak nga naman siya na iyak. Siguro kaya siya iyak ng iyak. Gusto niyang sabihin, Papa, ayaw ko pang magpagupit. Oh no, Papa, give me back my hair. Don't cut my hair, please. Jebal, Hajima, 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 Hajima. Aroy, bakit parang naging Korean na tong mini vlogs ko? Tapos sabi naman ni Papa, Quintana, Koya, paki-follow niyo naman po itong account ko mga besh. Paki-like, comment, and share niyo naman po itong videos ko. Maraming salamat. Hanggang dito na lang nga muna mga beshi. Maraming salamat sa panonood at pag-suporta. God bless us all. Mwah, mwah. Thanks for watching.